Lono, so ngayon no, dito tayo no sa Matthew chapter 1 verse 1 to 8, no. Kung babasahin mo ito ng maigi itong verses na ito, hindi talaga ito para sa mga non-believer, kundi para ito sa mga taong Christian, no? Sa mga taong Christian or believer, no? At saka itong dito sa sulat no ng Lucas chapter 12 verse 1, no, hanggang sa 3. Itong mga verses na ito, o itong mga chapter na ito, itong mga talata na ito, or mababasa dito sa kasulatan na ito na sinasabi ko, itong mga verses na ito yung mga bagay na tinatapakan ng mga Kristiyano, no, na hindi nila alam. Marami kasi mga tao, or mag-ingat din kayo sa mga tao na ang kanilang mga pananampalataya ay nakabase mismo kung paano sila purihin ng ibang tao. Mababasa mo ito dito sa chapter 1 no, ng Matthew patungkol dito. So kailangan po kayong mag-ingat sa mga salitang ito or mga verses na ito. At dito rin sa chapter 12 no, ng verse 1 to 3. At saka dito sa Lucas no, na 16 verse 15. Itong sa Lucas din na 12 verse 1 to 3. So pag-ingatan nyo ito, intindihin nyo ito, itong mga salitang ito or itong mga verses na ito ay para ito sa mga tao no nagpakamatuwid sa paningin ng ibang tao. Pero sa paningin ng Panginoon, sila ay karumaldumal or hindi kinalulugdan or natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Marami kasi sa atin dito ngayon, hindi naman sa inaakusahan ko sila or ano. Marami kasi dito sa atin ngayon na ang mga tao or mga Kristiyano, mga preacher, mga believer no, na gumagawa ng mga kabutihan, gumagawa ng mga ganito, pinupost sa social media, pinapakita nila kung paano sila magdasal, manalangin, gumagawa ng tulong or ano pa man. Kung babasihan mo dito sa Biblia ang kanilang mga ginagawa, hindi ko sinasabi no, na masama ang kanilang ginagawa, kundi i-compare natin kung ano ang sinasabi dito sa salita ng ating Panginoon sa kanilang mga sinasabi. Kung itong mga bagay nito, ang kanilang mga ginagawa, susundin mo, samantalang hindi mo alam kung ano or kung paano magiging matuwid dito. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, ang tamang pagbibigay or paggawa ng mga ganitong bagay na kinalulugdan ka ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon, makatanggap ka ng gantimpala. Pero itong mga taong ito is natanggap na nila ang kanilang mga gantimpala mismo sa nakasulat dito at sinasabi dito sa ating Panginoon. Ang sinabi kasi ng ating Panginoon sa Kristo, if you love me, keep my commandments. Kung minamahal mo si Kristo, susundin mo kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan. Ang sinabi rin ng ating Panginoon si Kristo, bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi nyo rin naman sinusunod ang mga inuutos ko or mga sinasabi ko? Ang sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, be perfect as your Father in heaven is perfect. At sinabi rin, be holy for I am holy. Paano natin magagawa yan kung ang mga sinasabi mismo dito sa Biblia ay ating tinatapakan at hindi natin mismo sinusunod? Kung ano yung sinasabi dito sa Biblia na huwag gawin, ginagawa natin. Anong tawag sa atin doon, di ba? Masuwayin, uswail. Kung ano yung ito kasi verses na ito, lalo na dito sa chapter 12 no, na sinabi dito sa chapter 12 ng Lucas, di ba? Dito lang sa chapter 1. Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Parisiyo
Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Parisiyo, nangangahulugan yan dito sa atin o sa modern day ngayon. Mga taong Kristiyano, mga taong yung sa tingin nila sa kanilang mga sarili ay mabuti. Paningin nila ay mabuti. So kailangan, ang sabi ng ating Panginoon is, mag-ingat kayo. Dito naman sa chapter 16 verse 15, sinabi din dito ng ating Panginoon si Kristo, kaya't sinasabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko na itong verses na ito sa chapter 1 to 8 at chapter 1 verse 1 to 8 ng Mateo, Lucas 16 verse 15, 12 verse 1 to 3, at marami pa ritong verses na tumutukoy sa mga Kristiyano na hypocrites. Mga Kristiyano na nagpatawag sa kanilang mga sarili na sila ay mga apostoles at saka mga propeta. Yung mga title ng kanilang mga pangalan, prophet, apostola, nito, ganyan. Hindi ko sinasabi na mga ganyan o nakwan. Kung babasihan natin ang nakasulat dito sa Biblia, ang taong magmataas sa kanyang sarili, ibababa yan. At taong nagpakumbaba sa kanyang sarili, ay itataas. Ito yung mismo ang sinasabi dito sa Biblia. Itong verses na ito na binabanggit ko, patungkol ito sa mga Kristiyano, sa mga preacher, sa mga taong or nagbibigay ng mga tulong na hindi nila sinusunod kung paano ang tamang dapat gawin upang ang Diyos ay pagpupurihan. Kundi sa kanilang mga ginagawa nila ang isang bagay na sila ay pagpupurihan. Pinapakita nila ang kanilang gawa upang sila ay purihin, hindi ang Diyos. Alalahanin niyo sinasabi dito sa 16 verse 15 ng Lucas. Kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso. Alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating puso. So mag-ingat tayo, kasi kung akala natin, malilinlang mo ang Diyos, hindi mo magagawa yan. Mas malilinlang mo pa ang sarili mo. Kaya bago ka gumawa ng isang hakbang, basihan mo kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. Kung yan ba ay matuwid ba ka sa paningin ng Panginoon ang ginagawa mo. Kasuklam-suklam. Kasi dito sinasabi sa Biblia, maraming mga tao na ang iniisip nila ay yung ginagawa nila o dinanaanan nila ay tama. Pero yun pala, daan pala patungo sa kapahamakan. Maraming mga tao na nag-iisip na tama ang kanilang mga ginagawa, pero sa paningin pala ng Panginoon ay mali. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Paano kung ang iniisip mong liwanag ay kadiliman? Ano na lang kaya yung kadiliman para sa iyo? Ito ang binabanggit dito. Marami ang mga taong gumagawa niyan ngayon. Hindi ko sinasabi na lahat. Pinakilala ko lang na dapat magbantay kayo at sa mga taong gumagawa nito. Sundin nyo, ayon nga sinabi dito sa kasulatan ni Kristo. Sundin mo ang kanilang mga sinasabi, pero huwag nyong gawin ang kanilang mga ginagawa o huwag nyong gayahin ang kanilang mga ginagawa. Ayon dito sa Biblia, tulad sila ng isang libingan na nakapinturang puti na siguro sa paningin ng bawat tao namamangha ka. Pero tignan mo ang loob ng libingan na yan. Lahat ng uri ng dumi, mga buto, mga uod, lahat ng uri ng dumi andon sa ilalim.
Kahit patitignan mo sa ibabaw, napakalinis, napakaganda. Pero doon sa pinakailalim, marumi. Iyan ang sinasabi dito sa Biblia. So hanggang dito na lang, no? So kaya mag-ingat tayo, no? Amen.